Okay, ito yung tips and tricks natin sa Poco X8 Pro 5G. Mabibili lang natin to ng mga 13,000 to 16,000 depende sa voucher natin o depende sa sales. Dahil minsan meron tayong mga pompiang sales sa Lazada at sa Shopee at mabibili lang natin to napakamura lang. Pero yung Iron Man Edition na hawak natin ngayon nasa 18,000 to at minsan nag-sale to ng 16,000. So i-check nyo na lang sa description box natin, meron tayong mga ganito, mga litrato dyan at magkaiba lang yung itsura nito. So dito 13,000 na lang ngayon nakasale ngayon, no? 13,000 yung 8256 natin. So napakamura niyan at pag buy now medyo tataas pa yan. Pero pag click nyo, yan 16,000 diba? May platform voucher pa tayo dito. Pagka-click nyo, ito, bawas ng 2k yan. So magiging 13,000 na lang. Naka-gadget protection. Ako hindi ko nilalagay yung gadget protection pero nakadepende sa inyo. So kanina 13,000 plus, ngayon 14,000 na lang siya kasi meron tayong mga shipping fee dito. So 14,000, okay na okay ito, goods na yan para sa Poco X8 Pro. At sa Iron Man Edition naman na hawak natin ngayon is makukuha natin ng mga 18,000, mga ganun. So napakamura niyan para sa ganitong edition at ang makukuha nyo yan, napakaganda ng kulay at napaka-elegante. Meron tayong naglalarong combination dito ng black tsaka gold, napakaangas at napaka-decente talaga niyan tignan. Pati sa camera module natin meron tayong black dyan at sa gilid meron din tayong gold dito. So marami akong tips na inundasan nyo. Medyo kakaiba ng konti dun sa Poco X8 Pro Max natin pero konting-konti lang naman. So sundan nyo ako, baka mas makatulong sa inyo to sa mga nakakagamit ng Poco X8 Pro. So pag open natin may nakalagay na logo ng Iron Man tapos mga Poco, mga ganon. Pero yung pinakamaganda dito meron tayong teams. Yan, ito po yung teams niya. At dun sa box meron din tayong mga teams ng Iron Man doon, pati yung semi-ejector pin niya. Yun nga lang wala tayong charger, cable lang yung kasama tapos mga documentation. At para sa akin na kahit wala siyang charger, napaangas pa rin ng edition na to. Birang-bira lang talaga. So anong nagugustuhan nyo? Mas nagugustuhan nyo ba yung design ng Poco X8 Pro o mas nagugustuhan nyo yung red version ng Poco X7 Pro? So comment down below kayo. Pero para sa akin maangas silang pareho. Pero ang pinagkaiba nila, mas premium build yung ginawa nila sa Poco X8 Pro dahil naka metal frame na tayo dito tapos glass yung back panel. So napakalaking advantage niyan para dito sa Poco X8 Pro 5G. Okay, sa kabila ng premium build tsaka magandang teams ng pagka-Iron Man Edition nito, may napansin ako na hindi ko nagugustuhan dito sa UI niya. So dito kapag nasa home ako at nasa drawer tayo at pag swipe niya, expect ko nasa applications na ako pero hindi. Yan, lumilitaw to. Actually ayaw ko talaga, kinocross ko pa para mapunta ako dun sa applications niya. Medyo annoying para sa akin. So yan. Siguro nakakaranas din yung mga iba nito. So para mawala yung mga recommended yung settings yung lagi natin pinupuntahan. Pero kayo kung gusto nyong gamitin to pwedeng naman. Pero ako minsan nadilito talaga ako. So ang tips ko dito, punta tayo sa home. Tapos settings. Then more. Yan. Tapos dito tayo sa home screen. Pag nasa home screen na tayo, yan, open search after opening applications. Yan, inaalis ko po yan kasi medyo annoying para sa akin. Pag click ko, pagpunta na yan, diretso na tayo. Wala nang search o recommended na mga applications na pinupuntahan natin. Medyo annoying talaga sa akin at di ko talaga ginagamit. Kahit dun sa Poco X8 Pro Max, kung ganun yung nangyayari, sundan nyo lang tutorial natin dito sa Poco X8 Pro. So wala na siya. Okay na siya para sa akin. Then pag ginopen ko tong phone na to, hindi ko nagugustuhan yung kulay. Pero nakadepende pa rin sa inyo yan kung nagugustuhan nyo yung kulay nito. Pero sa akin parang patay talaga siya. So pumunta tayo dito sa display. Pagka punta natin sa display, ako nilalagay sa dark mode. Pag sa dark mode naman, marami tayong applications dito na pwedeng paglaruan o mga settings din para sa dark mode. Yan, i-activate nyo lang sa mga games nyo, sa mga kung ano-ano ba. At marami pang ads to, mamaya tanggalin natin yan. Yan, lagay nyo lang kung gusto nyo paglaruan sa dark mode o ilagay dun sa dark mode natin yung mga games o yung mga applications nyo. So pagkatapos nyan yung color scheme. Yung color scheme naman, yan, nasa vivid na ako, nasa original color siya. Parang pro version pero patay yung kulay. Yan, makita nyo agad dito. Yan, hindi ko nagugustuhan yung ganyang kulay, parang patay siya. So nilalagay ko sa vivid mode para maging vibrant. At kung gusto nyo maging custom naman, kung nagkukulang talaga kayo ng kulay dito, pwede nyo gawing custom yan. Ako, nasa default lang ako ng vivid mode. Parang mas nagugustuhan ko sa yung kulay nito pag nasa vivid mode. Then sa refresh rate naman, lagi ako nakalagay sa 120. Okay lang naman para ma-experience naman natin yung 120. Laging 60 minsan, diba? Pero mas makakatipid ka ng baterya kapag nasa 60. Pero kung gusto mo talagang gawin sa 120, okay na okay lang. Then sa mga refresh rate ng mga applications niya, sa ibang phone, hindi naka-activate lahat. Pero dito, naka-activate na. Hindi mo na kailangan galawin pa to. Meron din tayo dito na Xiaomi Hyper AI. Dapat po ko Hyper AI to, no? Siguro nagkamali lang sila. Pero Xiaomi Hyper AI, yan, meron tayong Gemini dito. Yan, malaking tulong ang Gemini.
AI application boost. Then, ang pinaka nagustuhan ko katulad dun sa Poco X8 Pro Max, meron tayong AI Dynamic Wallpaper. Itong Dynamic Wallpaper na to, para siyang mga animation, animated, ganyan. Tulad dito, meron tayong nakalagay dito. Yan, gumagalaw. Gumagalaw yung mga effects. May mga effects yan. So, yan, bulaklak, meron tayo pa rin ganyan. Pero, pwede ka nang maglagay ng sarili mo. Like ito, anak ko, nilagay kong ganito. Yan, yun nga lang, hindi niya masyadong kamukha pero gumagalaw. Una kamukha niya, tapos hindi. Tapos may blur pa tayo dito. Pero, pinaka-paborito ko, si Cap syempre. Yan, sweet ni Cap, no? Dun sa Poco X8 Pro Max, no, tumatawa. Pero dito, may kayakap si Cap dito. Pero inalis niya eh. Oh, parang tropa na lang. Pero ang dami niya ginto. Grabe. So kayo nang balang maglaro dito kung nagugustuhan nyo yung ganitong wallpaper o AI dynamic wallpaper natin. At meron pa rin tayo mga ibang AI dito. Sobrang dami. Speech recognition, translation, interpreter, subtitles, yan. Pero wala tayong super wallpaper na katulad dun sa Poco X8 Pro Max. Dito, mga simple lang. Pero astig, naka Iron Man Edition naman tayo. At sa Teams naman, ito naka Poco X8 Pro Iron Man Edition tayo. Pero yan, may nakalagay na ibang mga teams dyan. At pwede tayo mag-add ng mga teams kung gugustuhin po natin. So, punta kayo tayo sa Teams. May mga ads yan, no? Yan, sobrang daming ads. Mamaya atanggalin natin yan. Pero kapag nawala na yan, mapupunta tayo sa Teams. Pero kailangan natin yung mga ads na yan para mas makamura tayo o hindi tayo bumili ng mga teams natin. Like dito, marami tayong teams na pwedeng pagpilian. Meron akong teams dito na parang iOS nakaraan. Yan. Kasi medyo nalilito talaga ako sa Iron Man Edition. Hindi ako sanay talaga. Dito, sobrang daming pwede nyong pagpilian ng mga teams. Like dito, subukan natin yan lock. Yan, may mga bayad to kung gusto nyo bayaran, 75 pesos, pwede rin naman. Pero kung ayaw nyong bayaran, magtiis lang kayo sa ads, pwede rin. Yan, may ads tayo. Medyo yung iba may katagalan talaga yung ads kapag ninad natin dito. Pero worth it naman kasi kung kaysa magbabayad ka ng 75 pesos o minsan mas mura pa to 25 pesos mga ganun. Pero dito worth it talaga na hindi ka na magbabayad. Magtis ka lang talaga ng mga ads dito para mapasayo na yung mga teams na gusto mo. So yan, okay na, nakapanood na ako ng ads, i-apply lang natin yan. Pagka-apply, okay na yun. Sa'yo na yung teams na to. Yan, napakaangas. Parang mga Samsung itsura ng phone mo, parang ganun. Pero balik tayo dun sa Poco na teams. Hindi ko nagugustuhan kasi tong teams na to. So teams, Iron Man tayo. So para matagal yung mga ibang ads dito, punta tayo sa ads. I-delete lang natin yung advertising ID natin. Yan, ad services. Yan, personal ads. I-deactivate natin to. Then yung ads. Yan, punta tayo sa ads. Delete advertising ID. Yan. Then dun sa Teams, 'di ba, merong mga ads 'yun. At sa mga ibang applications, ang gagawin nyo lang, punta na kayo dito. Pag nasa Teams na kayo, punta kayo dito, may gear dyan. Then click lang natin, show ads. Yan. Pero kapag bibili tayong Teams, kunwari, yan, bumili tayong Teams, may ads pa rin kasi bumibili ka. Pero kapag open ng applications mo o open ng mga Teams mo, wala tayong ads na makikita doon. So Teams, yan, automatic na ganoon na siya. Unlike dati na meron tayong ads na nagpapapagad. Pero kapag sa ibang applications at ginagamit nyo pa rin, like itong Mi Browser na to, alam ko may mga ano pa to may mga ads pa to. Minsan may mga ganyan. Punta lang kayo sa gear, hanapin nyo lang yung ads. So, yan, kung may makikita kayong ads, alisin nyo lang o deactivate nyo lang. At marami pang iba. So sobrang daming mga applications na pwede nating tanggalin yung mga ads na yan. Then sa interconnectivity, marami din tayong interconnectivity dito. Actually maganda rin to. Yan, kung sa mga show me share, yan, call sync kapag may sakyan tayo. At meron din siyang Android Auto. So sa mga gumagamit ng Android Auto dito, di ako masyadong gumagamit ng Android Auto, hindi ko talaga ginagamit. Meron tayo dito sa Poco X8 Pro 5G. So tandaan nyo naka-sale pa rin to ng 13,000. Napakamura niyan, 13 to 14,000. Sundan nyo lang yung tutorial ko sa inyo, nasa baba lang po. Tapos click nyo lang yan. May mga voucher kasi yan, kaya mas mura siya. Then sa battery naman, meron tayong 6,500. Ito, yan, naka-balance po tayo dito. Kapag sinabing balance lang yung mga applications natin. At saktong-sakto lang talaga, mas makakatipid tayo sa baterya. Pero sa ultimate mode naman, yan, mas ma-enhance niya
yung gaming experience natin tsaka yung CPU tsaka GPU. Pwede nyo namang paglaruan yan. At meron tayong battery saver tsaka dun sa ultra battery saver. So meron pa tayong 29 hours, nasa 85% po tayo ngayon. Pero dati hindi natin nakikita kung ano yung battery health natin, di ba? Ngayon makikita natin kapag pumunta kayo sa battery, meron tayong battery protection dito. So click nyo lang yan. Yan, ito yung battery health natin. At sinarge natin to ng 4 cycle kasi yung isang phone ko is Poco X8 Pro, yung in-unbox ko sa inyo. Pero meron na akong Iron Man Edition ngayon. Ito yung ginagamit ko. Naka-4 na charge lang ako dito. So yan, 100% pa rin yung battery health natin. Kapag bumili kayo ng phone ng mga gatong Xiaomi, pumunta lang kayo sa battery protection, makita nyo yung battery health. Nakatulad dun sa mga iPhone devices. So ito, at least makikita na natin. So itong phone na to naka HyperOS 3.0 na at marami tayong nagbagong updates dito. Like yung unboxing review namin dati, hindi pa updated talaga yon. Dito pa lang talaga na-update. Na-revamp yung visual. Meron tayong Hyper Islands. Yan. Yan. Optimization. Gallery. At sa gaming, ang alam ko sa gaming, hindi siya masyado ngayon dahil depende yan sa games. Actually, developer ng games yung gumagawa niyan, hindi sa Poco. Pero nag-try ako ng mga games dito. Ito, heavy graphical talaga. Genshin Impact. Naging smooth siya compare dun sa unboxing namin dati. At mas nagugustuhan ko yung playing ko dito. Although may mga frame drops na pa konti-konti umangat naman siya. Pero yung pagka-smoothness ito is nasa 98% na. At yung temperature naman ito, ganun pa rin 45 degrees Celsius. Hindi ganun kasi kalaki yung phone, malit lang talaga. Kaya mainit pa siya sa ngayon. Pero pagdating ng araw, ma-optimize na to at hindi na siya masyadong iinit siguro. Pero kung ganito pa rin, gamitan nyo ng phone cooler o tumutok kayo sa electric fan. At kayang-kaya ang Genshin Impact dito. At sa mga ibang laro, kahit dun sa Mobile Legends, okay na okay siya, 120 FPS. Hindi siya masyadong mainit doon, nasa 42 degrees Celsius, which is okay lang kasi may kainitan naman talaga yung panahon natin. At sa mga ibang games naman, 90 FPS sa Call of Duty Mobile, 60 FPS pa rin sa PUBG Mobile. At dun sa Where the Witch Meet, hindi pa siya ganun ka-optimize talaga, 30 FPS pa rin, hindi siya ganun kaganda. So maghintay pa tayo ng mga konting updates para ma-update siya sa Where the Witch Meet. Ganun pa rin nakukuha ko, katulad dun sa unboxing video natin. So wala masyadong pinagkaiba pagdating sa gaming at makakuha pa rin tayo ng Antutu score nito ng 2.2 million ng Antutu score. Actually okay na yan at malakas na po yan para sa mga ganitong phone na makukuha lang natin ng 13,000 to 16,000. At uulitin ko, naka-sale ngayon to ng 13,000. Check nyo lang sa description box natin para mas makamura po kayo. Then yung sound effect naman para mas gumanda yung pakikinig nyo dito sa phone na to. Actually dual speaker po tayo dito. Meron tayong speaker dito sa camera module niya, dito sa front facing camera. Nandun yung speaker niya, wala po dun sa taas ha. So yung secondary speaker naman natin nasa baba lang po. Pero balik tayo dito sa sound and vibration. Yung haptic feedback nito, sakto lang, hindi siya ganun kalakas talaga para sa akin. Pero kung gusto nyo gumanda yung sound nito, lalong-lalo na kapag naka-headset kayo, pumunta lang kayo dito sa sound effect, naka-Dolby Atmos tayo dito, okay na po yan, malakas na po yan. Then graphic equalizer, yan, meron tayong rock, jazz, pop, classical, hip-hop, blues, electronic, tsaka metal. Depende kung ano gusto nyo. At kung di nyo nagugustuhan talaga yung mga ganito, pwede nating i-buy yung equalizer natin, B-shape. Ako, B-shape talaga ako. Yan. Pero nakadepende sa inyo yan kung ano nagugustuhan nyo. Ito kasi yung tamang maganda sa tenga, yung B-shape na yan. So kayo na yung balang maglaro kung nagugustuhan nyo yung ganito. At nakadepende pa rin yan sa tenga nyo kung ano yung pandinig nyo. At ayusin nyo na lang kung ano yung nagugustuhan nyo. Then sa Game Turbo naman tayo, merong Game Turbo to. Yun nga lang, wala tayong bypass charging. Yun pa rin nawawala sa Poco. Kahit kinanta ko na dati sa Poco yun, wala pa rin. Kahit nagkita na kami ni Angus noon. Actually si Angus hindi na yata ngayon sa Poco. Pero wala pa rin tayong magagawa, ganun pa rin. So dito marami pa rin tayong mga applications, makikita natin yung FPS natin. Pero sana pagdating ng araw, makita na natin yung FPS natin dito na sa labas, nakapop up na siya kaysa pindutin natin yung Game Turbo, no. So yan, meron tayong 120, naka wild boost tayo. Itong games, ayan, game space, merong ganyan. Pero same lang naman ng Game Turbo to. So performance settings, meron tayong enhanced visual. Yan kung gusto nyong ibayin yung kulay. Naka-saturated, bright and saturated. Depende sa inyo yan. Then enhanced control. Yan, sensitivity. Yan, sobrang dami. Meron pa tayong mga voice changer dito. Parang Choox TV kapag naglalaro tayo. Pwede natin gamitin yung mga voice changer na yan. What's up? Ako po si Paul and you're watching Poltech TV. What's up? Ako po si Paul and you're watching Poltech TV. What's up? Ako po si Paul and you're watching Poltech TV. What's up? Ako po si Paul and you're watching Poltech TV. What's up? Ako po si Paul and you're watching Poltech TV. What's up? Ako po si Paul and you're watching Poltech TV. What's up? Ako po si Paul and you're watching Poltech TV. What's up? Ako po si Paul and you're watching Poltech TV.
Yan, yung mga sample natin ng mga voice changer na magamit natin. Meron pa tayong DND para di tayo mistorbo. Yan, record. Pwede nyo i-record, screenshot, clear memory. And sa video toolbox naman, meron tayong record, screenshot kasi subtitle. At dito sa style, yan, vibrant, HDR. Depende sa gusto nyo. Feature to features, hindi masyadong gumagana to. Medyo uminit yung phone, mabilis siyang uminit. Dolby Atmos, yan, may mga Dolby Atmos tayo. At ang maganda rito, meron tayong chatter mode. So, ito, kapag inactivate natin yung, medyo may siya. Wait until device cool down. Medyo mainit yung phone. Kapag inactivate natin yung chatter mode natin, mas maganda enhance na visual natin. At maganda siyang panood. At yung speaker medyo tumataas. So, yun yung kagandaan dito. Then, pagdating sa camera naman, dun sa Poco X8 Pro Max, hindi ko nalaman na i-swipe natin para makita natin yung mga ibang applications dito o features yan. Meron tayong slow motion, time-lapse. Ito slow motion natin. 1080p hanggang sa 120. 960. 1080p, 960. Yan, medyo maganda yan. Then time-lapse. Dual video. Yan, high. Yan, meron tayong dual video dito. Then, panorama. Download pa. Pero, okay na yan. Portrait mode, photos. Sa video, maximum of 4K 60 fps. Stable naman po yan. At sa camera, okay naman yung camera nito. Yan, nakakuha tayo ng mga gitong photos. Actually, ang napansin ko dito, mas gumanda yung camera niya. Mas naging sharp. Tsaka nagusto ko yung pagka-vibrant niya. Hindi na OA masyado yung blue dito. Sakto na, neutral na yung blue. Yan yung napansin ko dito sa photos niya. Sa video, ganun pa rin. Stable naman. Then, ang Pro mode, meron naman tayong ganito. So, sa picture lang tayo may Pro mode dito. Wala tayo sa video. Unlike dun sa Poco X8 Pro Max, mayroon tayong video dun na Pro version na makakapag-log profile tayo. Dito, picture lang talaga. Pero yung video nito, okay naman yung video niya. Pero mas gusto ko sana may Pro version tayo dun sa dito may makakapag-log profile tayo. So, yan lang. Wala tayong ambient sensor na katulad dun sa Poco X8 Pro Max pero meron tayong flash. At para sa akin, highly recommend ko itong Iron Man Edition kung may budget naman kayo. Pero kung wala naman kayong budget, yung Poco X8 Pro, okay. Parehong-pareho lang naman. Itsura lang yung pinagkaiba. Pero 'di ba, mas maganda na meron tayong Iron Man Edition. At meron ding makulit na dito, case. Nagsama din sila ng makukulit na case dito. Ito yung case niya, napakaangas din ng case. Yun nga lang, matatakpan yung pagka kulit ng Iron Man Edition nito dun sa back panel niya. Sana meron siyang butas na katulad dun sa ginawa ng Poco X7 Pro na Iron Man Edition. Napakaganda nun. Dito, okay din naman pero ganito yung itsura niya. Natatakpan yung kagandahan ng So, yan. At sana nakatulong ako sa inyo at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon kung nakatulong yung tips and tricks ko sa inyo at kung kulang pa, pwede kayo mag-comment down below kung may nalalaman pa kayong mga tips at para matulungan niyo rin yung iba. So, once again, ako po si Paul. Sobrang thank you.